Hello grade 9 students, welcome to MathLike TV. Ngayon po ang video ito, aking tuturo sa inyo kung paano ang pag-rewrite ng quadratic equation into standard form. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon bago nating simulan, tayo muna ay mag-pray. Dear God, as we begin this lesson today, we thank you for the gift of learning and the chance to explore the world around us. Please be with us, guide our minds, and help us to understand and remember what we learn. Bless our teachers and make this time of learning fun and exciting. In Jesus' name, we pray. Amen. Ngayon ating simulan ng ating direksyon, write each quadratic equation in standard form. Then, identify the value of A, B, and C. Okay? So, ano pong standard form na quadratic equation? Ito ay ax squared plus bx plus c equals 0. Okay, ang given natin number 1, 3m squared plus 2m equals 7. So, gagawin natin para mabilis natin ito rewrite sa quadratic standard form. Ganito lang po, kopyahin lang itong 3m squared plus 2m, then itong equals 7, transpose lang natin dito sa left side. Ganito po. So, kopyahin lang natin 3m squared plus 2m minus, kasi positive yung 7, magiging negative. Okay, transpose kasi yan. Okay, that is negative or minus 7 equals 0. So, ito po ang kanyang standard form. Ngayon, ating identify ang A, B, and C. So, ang A dito ay yung 3, ang B dito ay yung 2, at yung C dito ay yung negative 7. Okay, next, number 2. Ang given natin ay 7x squared minus 1 equals negative 3x. Ang gagamitin natin ay yung property of equality. So, mag-add lang tayo ng both side ng 3x, left and right. Okay, ganito po. Then, ating na ngayon rearrange into descending order. Ibig sabihin ng descending, mula sa mataas hanggang pababa. Okay, so that is 7x squared. Then, itong 3x plus 3x. Then, itong minus 1 equals itong negative 3x at positive 3x, ito ay 0 na. Magkaiba kasi yung sign, so nag-subtract tayo, ito ay 0. So, equals 0. Ngayon, ating identify ang value ng A, B, and C. So, ang A natin yung 7, ang B natin itong 3, ang C natin itong negative 1. Next, number 3, ang given natin. So, ito ay in the form of factored form. Okay? Quantity x minus 8 times quantity x minus 1 equals negative 7. Okay, ang gagawin natin, itong mayroong parenthesis, ito muna ang ating simplify. Okay? So, gamit ang FOIL method. Ano yung FOIL method? Yung first term, multiply natin. X times x, that is x squared. Then, yung outer term, itong positive x times negative 1, that is negative x. Then, yung inner term, itong negative 8 times positive x, that is negative 8x. Then, yung last term, negative 8 times negative 1, that is positive 8. Kopyahin lang itong equals negative 7. Ngayon, i-combine natin yung like term. Itong x squared, kopyahin lang natin, wala siya kang kaparehas, x squared. Then, itong negative x at saka itong negative 8x, ipagsama natin. So, that is negative 9x. Okay? Negative x and yung negative 8x, that is 9x. Copy ang common sign, ito ay negative. Okay? Negative 9x plus 8. Okay? Equals negative 7. Sunod, ang ating gagamitin ay ang property of equality. Mag-add tayo ng 7 both side. Ganito po. Ngayon, mag-simplify na tayo. Kopyahin lang itong x squared minus 9x.
Then itong positive 8 and positive 7, ibig sabihin tayo ngayon ay mag-a-add the same sign, combine natin to. So 8 plus 7, that is 15. So positive 15 or plus 15 equals itong negative 7 and positive 7, magkaiba yung sign, magsasubtract tayo, ito ay 0 na. So ito ang standard form, 8x squared minus 9x plus 15 equals 0. Ngayon, ating identify ang value ng A, B, and C. So, ang value ng A ay 1. Kasi x squared, ito ay meron siya nandyan na 1. Then, yung B is negative 9. Then, yung C ay positive 15. Okay? So, ito po ang value ng A, B, and C. Next, number 4, it's your turn. Comment your answer. Kaya ngayon, kung meron kang natutunan, pakipindot naman ng like. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakipindot naman ng subscribe para updated ka sa mga bagong video ni upload sa akin channel na ito.